Kino-convert na natin into DC yung mga ilaw nito. Ito guys, ginalaw ko na yung electrical. So wala na tong warranty, void na yung warranty nito. Ito na si Honda Navi after nung lahat ng mga accessories and upgrade na pinaggagawa natin sa kanya. Sarap na niya ipang adventure. Nagawa na natin gawing LED yung headlight tsaka yung tail light. Hindi na nakakonect sa stator yung voltage niya. Sa DC na LED na rin yung ating park light. Yung pinaka headlight nga pala nito, hindi siya iilaw kapag nakababa yung side stand. Kino-convert na natin into DC yung mga ilaw nito. LED na yung kakabit natin na headlight tsaka tail light niya. So dito sa part na to, ang hirap eh. Wala talaga siyang 12 volts DC na mag-a-activate lang once na nakasusi. So hindi ko talaga mahanapan ng wire dito sa part na to, kaya kailangan kong baklasin yung fairings. Para baklasin yung fairings, 9 na tornilyo, kung hindi 8 tornilyo plus 2 ganito. Ano tawag dito? Hindi ko alam yung tawag dito eh. Basta plastic lock to eh. Itong fairings, isang buo siya. Itong isang panel, isang buo. Ang kulit. So bago mo to matanggal, kailangan mo tanggalin yung sa tangke. Ito naman yung sa tank. So bali 3 fairings lang siya in total. Kung bibilangan mo tong isang panel sa left and right niya na isa. Kasi ito, natatanggal to itong black. Pero nakakabit siya dito mismo sa isang fairings na to. Bali ganyan. 3 fairings siya. And napakaraming tornilyo para lang matanggal mo tong isang panel na to. Para naman dito sa compartment box niya, dito sa ilalim, 3 tornilyo naman to. 1, 2, 3. So, ang sizes niya is 10, tapos 12. Bali 2 10 dito sa gilid, sa baba. Tapos itong sa taas is 12. Ang galing oh. Kasya pa dito siguro kalahating sako or yung 25 kilos na bigas. And mukha siyang scooter na talaga kasi walang makina. So ngayon, naghahanap ako dito ng 12 volts na mag-i-engage lang kapag naka-on yung susi para dito sa ilaw. Ito kasi, halogen bulb kasi siya. So more on AC yung voltahe niya. So tester, kubit mo yung isa sa negative and then hanapin mo na lang kung alin na wire yung magkakaroon ng positive volts kapag inon mo yung susi. Tingnan nyo yung tangke nito guys. So, ang laki. Sobrang laki. 8.5 liters, di ba? Ganun kaliit yung tangke nito. Diba? Ayan. Meron pang space on. Laki pa ng space niya dito sa batalya. Dito sa ilalim. Laki pa ng space niya. Pero hindi ginawa ni Honda na lakihan yung tangke. Kasi nga, pang city driving lang ito. Ito yung fuel reserve. Saka yung para sa tangke. Ayan. Tapos ito yung mga wiring connection niya. So, kagandahan dito sa Navi, sobrang linis ng mga wirings niyo. Ang ganda. Nakabalot yung mga dulo, tapos naka-electrical tape yung buo. Ito. Quality control. Sticker. So, ito guys, ginalaw ko na yung electrical. So, wala na tong warranty, void na yung warranty nito. Kaya, at your own risk din to. Pero, sa mga motor naman, bira yan masira. Tsaka kung sakaling may masira dyan, hindi naman yung makina. Kung madali naman i-repair yan sa mga shop. Itong headlight natin, napalitan ko na to ng LED. So, bumubukas lang tong LED kapag ino-on ko yung switch niya na nandito. Bali, nag-tap lang ako ng wire dun sa 12 volts na supply. Tapos, sinuplayan ko yung mismong LED niya, itong H4 na bulb. Siyempre, dumaan din yun dun sa switch. So, kapag in-on ko, diba? So, ayan. 13 volts. Diretso siya sa battery. Connect natin sa negative, tapos lagay natin to sa 12 volts. So pag in-on ko yung susi, yan, magkakaroon siya. Pero kung napapansin nyo, hindi pa rin umiilaw yung mismong headlight. Yung park light lang yung nakailaw. Tay, pag sinusi, yan. Tapos kapag in-on ko dito, meron siyang push button switch. Iilaw na rin. Ito.
Isang tip pag gumagamit kayo ng tester, yung naghahanap kayo ng voltage, ilagay nyo lang yung isang probe sa negative. So, para mahanap nyo yung negative kahit saan na bakal. Pwedeng dito sa batalya, pwedeng dito sa tornilyuhan, pwedeng sa mismong negative na wire kung na-identify nyo na yung negative. Pero kung hindi kayo makakita, lagay nyo lang yan dyan. Tusok nyo lang siya kung saan may bakal. Kasi ang lahat ng bakal dito sa motor is ground. Ayan, kinabit ko, tapos nakakabit yung mga probe ng tester natin sa positive and negative. Pakita ko sa inyo. 0 voltage kapag in-on. Yan, mag-open yung park light. Tapos 13 volts pero hindi pa naka-open yung mismong headlight natin. Kapag in-on ko yung switch dito ng headlight, yan, iilaw naman ngayon siya. So yan ay low beam. Pag clinic ko yung low beam, high beam na nandito, yung stock. Ayan, high beam, low beam, high beam, low beam, high beam. Diba? Ganun lang. So, trinace natin siya. Hindi ako professional na mekaniko ng motor at saka ng sasakyan. Pero somehow naiintindihan ko yung mga ganitong mga bagay-bagay. Mali pala, binaklas ko pa lahat. Meron pala dito. Hindi ko kasi napansin na naaangat pala tong part na to. Tapos, etong part na to, meron siyang positive 12 na kapag kinonekta mo dito. Kapag kinonektahan ko yan, tapos sinusi mo, yan. Kita nyo? Positive 12. Kapag sinusi mo. So yan yung kailangan natin. Dahil pa natin binaklas. Huwag kang mag-isip, bobo. Ito yung mismong switch nung headlight. So, kailangan mo tong i-on para mag-on yung headlight. Yung park light ang naka-steady naka-on kapag in-start mo yung motor. So, meron pa tayong nakaabang dito na switch. So, 3-way switch kasi hindi pa dumadating yung mini driving natin. So, yung mini driving light yung ilalagay natin dito. See you in the next video. Mabuhay!